5 taon, Jimmy Villanueva. 5 taon na naming tinitiis ang pagkalugi ng kumpanyang ito dahil lang sa isang multo. Ang boses ng matandang investor ay umalinggangao sa loob ng malamig na conference room. Tila isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa sentido ni Marco. Ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Sanay na siya. Sanay na siyang maging sentro ng galit at pagkadismaya ng mga taong ito. Napako ang kanyang tingin sa mga papel sa harapan niya, sa mga numero at graph na lahat ay nakaturo pababa. Pula. Ang kulay ng pagkalugi. Ang kulay ng dugo. Isang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. 5 taon. Para sa kanila, ito ay 5 taon ng nawawalang pera. Para sa kanya, ito ay 1,825 araw ng paghihintay. 1,825 gabi ng paggising mula sa parehong panaginip, ang ngiti ni Ara, ang huling yakap, ang pangakong binitiwan niya bago ito sumakay sa kotse noong gabing iyon. Marco, may sinasabi sila sa'yo, mahinang bulong ni Leo, ang kanyang best friend at vice president, mula sa kanyang tabi. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang tingin. Nakita niya ang mga mukha sa paligid ng lamesa. Galit. Pagkainip. Awa. Wala siyang pakialam. Ang tanging nakikita niya ay ang bakanting upuan sa tabi ni Leo. Ang upuang para dapat kay Ara. Ang kanyang Ara. I need some air, sabi niya, ang boses ay garalgal at walang buhay. Tumayo siya, hindi na hinintay ang kanilang reaksyon. Narinig niya ang sunod-sunod na bulungan at ang pagtawag ni Leo sa kanyang pangalan, ngunit nagpatuloy lang siya sa paglakad. Binuksan niya ang pinto at lumabas, iniwan ang lahat ng ingay sa likuran niya. Hindi mo pwedeng talikuran na lang ang lahat, Marco, sigaw ni Leo nang maabutan siya nito sa loob ng kanyang malawak at halos walang lamang opisina. Sila ang bumuhay sa kumpanya natin noong nagsisimula pa lang tayo. May utang na loob tayo sa kanila. Hindi sumagot si Marco. Lumapit siya sa malaking bintanang salamin, tanaw ang abalang syudad ng bis sa ibaba. Ang mga sasakyan ay parang mga langgam na gumagapang. Ang mundo ay nagpapatuloy, pero ang sa kanya ay huminto 5 taon na ang nakakaraan. Ano pa bang gusto mong gawin ko, Leo? Sa wakas ay tanong niya, hindi pa rin lumilingon. Ano pa bang hindi ko nagawa? Lumapit si Leo, ang boses ay mas mahinahon na ngayon, puno ng pagsusumamo. Marco, tanggapin mo na. It's time to let go. 5 taon na. Walang katawan, walang bakas. The police closed the case. Ang sabi nila, she's gone. No way. Ang isang salitang iyon ay matigas at puno ng paninindigan. Humarap si Marco sa kanyang kaibigan, at sa unang pagkakataon, nakita ni Leo ang apoy sa mga mata nitong laging pagod. Buhay si Ara. At buhay ang anak namin. Napailing na lang si Leo sa frustrasyon. Anak. Marco, ni hindi pa natin alam kung ni. Buntis siya, Leo. At alam ko, nararamdaman ko, na magkasama sila kung nasaan man sila ngayon. Itinuro ni Marco ang isang bakanting upuan na nakapwesto sa tapat ng kanyang mesa. Isang mamahaling leather chair. Nakikita mo ba yan? Upuan iyan ni Ara. Araw-araw, hinihintay kong may umupo dyan. Araw-araw, umaasa akong bubukas ang pinto at papasok siya, kasama ang anak natin. Hindi ako susuko. Tinalikuran niyang muli si Leo at kinuha ang kanyang car keys. Saan ka pupunta? Tanong ni Leo. Kahit saan, sagot ni Marco. Basta malayo dito. Hindi niya alam kung paano siya napadpad sa isang malaking mall sa Quezon City. Siguro dahil sa ingay. Siguro dahil sa dami ng tao. Dito, pwede siyang maging isa sa kanila, isang anino lang na walang nakakakilala, walang husga. Umupo siya sa isang bench sa gitna ng activity center, pinapanood ang mga pamilyang masayang naglalakad. Mga mag-asawang magkahawak kamay. Mga batang tumatakbo at nagtatawanan. Bawat tawa nila ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ganito sana sila ni Ara. Napapikit siya ng mariin. Bubunutin na sana niya ang kanyang cellphone para tingnan ulit ang litrato ni Ara ng isang malakas na iyak ng bata ang pumukao sa kanyang atensyon. Sa di kalayuan, isang maliit na batang lalaki ang nadapa. Agad siyang nilapitan ng isang babae at ng 3 pang bata na kasama nito.
Okay ka lang, Miguel, tanong ng babae, tinutulungan itong tumayo. Nang iangat ng bata ang kanyang mukha, sandaling huminto ang pag-ikot ng mundo ni Marco. Nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Ang kanyang paghinga ay biglang naubos. Ang mukha ng bata. Iyon ang mukha niya noong bata siya. Ang parehong mga mata. Ang parehong ilong. Maging ang maliit na nunal sa gilid ng labi na namana niya sa kanyang ama. Impossible. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumipat sa 3 pang bata na nakapalibot dito. Isang batang lalaki na kamukha rin ng nauna. Isa pang batang lalaki. At isang batang babae na may parehong mga mata, ngunit may ngiti na parang kinopya mula sa mga labi ni Ara. Hindi. Hindi maaari. Parang may pumiga sa puso ni Marco. Humigpit ang kanyang paghinga at ang ingay ng buong mall ay biglang nawala, napalitan ng malakas na dagundong ng kanyang sariling dibdib. 4 sila. 4 na bata. Ang isip niya ay mabilis na nagkalkula. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas. Kung ipinanganak ang anak nila, dapat ay nasa 4 na taong gulang na ito ngayon. 4. Ang 3 batang lalaki ay maliliit na bersyon niya. At ang batang babae ay may ngiti ni Ara. Napayuko si Marco, sapo ang kanyang noo, pilit na pinapakalma ang sarili. Nag-ilusyon lang ba siya? Epekto ba ito ng 5 taong paghahanap at pagkabigo? Ganoon na ba siya kabaliw? Muli niyang itinaas ang kanyang tingin, halos takot sa kung anong makikita niya. Pero nandoon pa rin sila. Totoo sila. Ang babaeng kasama nila ay abala sa pag-aayos ng mga gamit nito habang pinagsasabihan ang mga bata. Miguel, Mateo, Lucas, halika na. Luna, bitawan mo yan, madumi yan. Ang mga pangalan ay tumago sa isip ni Marco. Mga pangalang banyaga sa kanya, ngunit ang mga mukhang nagmamay-ari sa mga iyon ay pamilyar na pamilyar. Nakita niyang nagsimula na silang maglakad patungo sa exit ng mall. Panik. Isang daluyong ng purong panik ang bumalot sa buong pagkatao ni Marco. Hindi. Hindi sila pwedeng mawala. Hindi pagkatapos nito. Hindi pagkatapos na bigyan siya ng universo ng isang sulyap, isang pahiwatig, isang imposible ngunit napakalinaw na pag-asa. Bawat hakbang nila palayo ay parang isang suntok sa dibdib ni Marco. Hindi niya sila pwedeng hayaang maglaho na lang sa gitna ng maraming tao, tulad ng paglaho ni Ara 5 taon na ang nakalipas. Wala sa sariling tumayo si Marco. Ang kanyang mga binti ay parang may sariling isip, nanginginig ngunit determinado. Ang mga tingin ng ibang tao ay hindi niya pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang likod ng 4 na bata at ng babaeng kasama nila. Nagsimula siyang humakbang, dahan-dahan sa simula, pagkatapos ay bumilis. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa 4 na maliliit na anino, mga aninong kamukha niya. Kailangan niyang malaman. Kahit na ito pa ang huling bagay na gagawin niya sa mundo, kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sinundan ni Marco ang lumang taxi. Ang kanyang mamahaling European car ay tila isang dayuhan sa mga kalsadang tinatahak nila, mula sa maluluwag na highway, papasok sa masisikip na eskinita ng Quezon City kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit at ang mga tao ay nagkalat sa bangketa. Bawat liko, bawat preno, ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nakatutok ang kanyang mga mata sa taxi na nasa unahan, takot na baka sa isang iglap ay mawala ito sa kanyang paningin. Sino ang babaeng iyon? At ang mga bata sino sila? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ang mga mukha nila ay nakatatak na sa kanyang utak. Isang batang lalaki na may nunal na tulad ng sa kanya. Isang batang babae na may ngiti ni Ara. Hindi siya pwedeng magkamali. Huminto ang taxi sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpitagping yero at hollow blocks. Agad na bumaba ang babae at inalalayan ang 4 na bata. Mabilis silang pumasok sa loob. Ipinark ni Marco ang kanyang sasakyan sa di kalayuan. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang nanginginig niyang mga kamay sa manibela. Ito na. Ano man ang sagot, nasa loob ng bahay na iyon. Bumaba siya ng kotse. Ang suot niyang mamahaling suit ay agaw pansin sa lugar na iyon. Naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya, mga tinging nagtatanong. Hindi niya sila pinansin. Naglakad siya patungo sa maliit na bahay at kumatok sa pintong kahoy.
Ilang sandali ng katahimikan. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang babaeng nakita niya sa mall ang sumalubong sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat at takot nang makita siya. Sir, bakit po kayo nandito? Tanong ng babae, ang boses ay nanginginig. Hindi agad nakasagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay lumampas sa balikat ng babae, sumusubok na silipin ang loob ng bahay. Narinig niya ang mahihinang boses ng mga bata. Ang tunog na iyon ay parang musika sa kanyang pandinig. Ang mga bata di. Sa wakas ay sabi niya, ang kanyang boses ay garalgal. Sino sila? Biglang nagbago ang itsura ng babae. Ang gulat ay napalitan ng pagiging alerto at depensiba. Hinawakan niya ng mahigpit ang pinto. Wala po kayong pakialam sa kanila. Sino po ba kayo? Ako si Marco Villanueva. Bawat salita ay mabigat. Ang mga bata kamukha ko sila. Isang malamig na takot ang gumuhit sa mukha ng babae. Unti-unti niyang isinara ang pinto, ngunit mabilis na iniharang ni Marco ang kanyang kamay. Please, pagsusumamo ni Marco, ang lahat ng pagmamataas ay nawala sa kanyang boses. Kailangan kong malaman. May hinahanap akong isang tao. 5 taon na. Ang pangalan niya ay Elara Reyes. Ara. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, napahagulgol ang babae. Ang kanyang mga balikat ay umalog at ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Napasandal siya sa pinto, tila nawala ng lakas. Naintindihan na ni Marco. Ang babae ay pinsan pala ni Ara, si Aling Nena. Dinala siya nito sa loob ng maliit at masikip na sala. Doon, sa isang sulok, naglalaro ang 4 na bata, hindi alintana ang bigat ng atmosfera. Pagkatapos ng aksidente nawalan na ako ng kontak sa pamilya niya, simula ni Aling Nena, habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Akala ng lahat, kasama siyang namatay sa pagsabog. Pero nakita ko siya sa isang public hospital, comatose. Sabi ng doktor, milagro na nabuhay pa ang mga sanggol sa sinapupunan niya. Napahawak si Marco sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Sanggol. Mga sanggol. Dahil wala akong pera, hindi ko siya kayang ilagay sa magandang ospital. Nagpatulong ako sa isang kaibigan at dinala namin siya sa isang maliit na care facility sa probinsya. Gumamit kami ng ibang pangalan para hindi siya mahanap ng kung sinumang may gawa sa kanya ng masama. At ang mga bata, tanong ni Marco, ang boses ay halos hindi marinig. Tumingin si Aling Nena sa 4 na batang naglalaro. Sila, Marco. Sila ang mga anak ninyo. 4 sila. Si Miguel, Mateo, Lucas at si Luna. Ang bawat pangalan ay parang isang biyaya. Isang katotohanang matagal na niyang pinangarap. Tumayo si Marco, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Dahan-dahan siyang lumapit sa mga bata. Napahinto sila sa paglalaro at napatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka. Ang mga mata ni Miguel. Ang buhok ni Mateo. Ang ilong ni Lucas. At ang ngiti ni Luna, na ngayon ay nahihiyang nagtatago sa likod ng kanyang mga kapatid. Sila nga. Ang mga anak niya. Ang mga anak nila ni Ara. Nasaan siya ngayon, tanong ni Marco, ang kanyang tingin ay hindi maalis sa mga bata. Halika, sasamahan kita, sabi ni Aling Nena. Ang biyahe papunta sa care facility ay ang pinakamahaba at pinakamatahimik na biyahe sa buhay ni Marco. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay nagpapalapit sa kanya sa isang katotohanang kinatakutan at inasahan niya sa loob ng 5 taon. Ang lugar ay maliit at malinis, ngunit malayo sa karangyaan na kaya niyang ibigay. Amoy gamot at disinfectant ang hangin. Isang yaya ang sumalubong sa kanila at iginya sila sa isang pasilyo, patungo sa isang simpleng silid sa dulo. Huminto si Marco sa labas ng pinto. Hindi niya magawang humakbang. Paano kung hindi niya kayanin ang makikita niya? Marco, mahinang sabi ni Aling Nena, nandito na siya. Huminga siya ng malalim at itinulak ang pinto. At doon, nakita niya siya. Si Ara. Nakahiga sa isang kama, napapaligiran ng mga puting kumot. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang katawan ay payat. May nakakabit na tubo sa kanyang ilong at isang line sa kanyang kamay.
Ang dating sigla sa kanyang mukha ay wala na, napalitan ng isang payapang anyo na tila natutulog lang. Ngunit hindi siya natutulog. Nilapitan ni Marco ang kama. Bawat hakbang ay parang tinik na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang tunog ng ritmikong pagbeep ng monitor sa tabi ng kama ang tanging maririnig sa silid. Inabot niya ang kamay ni Ara. Malamig. Napakalamig. Ang lahat ng lakas na inipon niya sa loob ng 5 taon, ang pagtanggi, ang pag-asa, ang pananabik, ay biglang gumuho. Ang matibay na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay nabasag sa isang iglap. Napaluhod si Marco sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa mga kumot. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang umalog at isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa siya ay humahagulgol na parang isang batang nawawala. Arati! Angal niya sa pagitan ng mga hikbi, ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ara, nandito na ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako ang tagal ko. Pinisil niya ng mahigpit ang kamay nito, umaasa, nagdarasal na maramdaman ang kahit katiting na paggalaw. Ngunit wala. Ang kamay ni Ara ay nanatiling walang buhay sa pagkakahawak niya. Ang sakit. Mas matindi pa ito sa lahat ng sakit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ang makita siyang ganito, buhay ngunit hindi abot, humihinga ngunit wala sa piling niya, ay isang uri ng pagpapahirap na hindi niya inakalang posible. Ilang minuto siyang nanatiling nakaluhod doon, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa puting kumot. Sa wakas, isang doktor ang pumasok sa silid, isang lalaking may edad na at may malungkot na mga mata. Villanueva, mahinang tanong nito. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulong puno ng luha. Umupo ang doktor sa isang silya malapit sa kama. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng pakikiramay. 5 taon na siyang nasa ganitong kalagayan. Vegetative state. Ang kanyang katawan ay gumagana, ngunit ang utak niya wala ng aktibidad. Tumingin si Marco sa payapang mukha ni Ara. Ayaw niyang maniwala. Ang kalagayan niya ay nanatiling stable sa loob ng 5 taon, hindi bumubuti, hindi rin lumalala, patuloy ng doktor. Sa totoo lang, isang himala na naisilang niya ang 4 na malulusob na sanggol. Ngunit ngayon, Villanueva, sa medikal na pananaw, marahil ay oras na para pag-isipan ang isang mahirap na desisyon. Isang mahirap na desisyon. Alam ni Marco kung ano ang ibig sabihin nito. Ang desisyon na bumitaw. Ang desisyon na hayaan siyang umalis. Umiling si Marco, ang mga luha ay muling namuo sa kanyang mga mata. Hindi. Tumingin siya sa doktor, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa bagong determinasyon na isinilang mula sa kaibuturan ng kanyang sakit. Hindi ko siya susukuan. Tumingin siya pabalik kay Ara, ang pag-ibig ng kanyang buhay. At pagkatapos ay naalala niya ang 4 na bata, ang 4 na maliliit na himala na naghihintay sa labas. Ang mga anak nila. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Paglabas ni Marco sa silid ni Ara, ibang tao na siya. Ang luhang dumaloy kanina ay tuyo na, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa rin, isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib, ngunit ngayon, ang sakit na iyon ay mailayunin. Ginawa niya itong gatong. Hindi na siya ang lalaking nawawala sa loob ng 5 taon. Ngayon, isa siyang lalaking may misyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng otoridad, isang boses na matagal nang hindi naririnig ng kanyang mga empleyado. May ipapagawa ako sa'yo. At gusto kong gawin mo ito ngayon din. Is Sir Marco? Yes, sir. Anything. Halata ang gulat sa boses ng babae sa kabilang linya. I liquidate mo ang lahat ng personal shares ko sa Villanueva Construction. Ibenta mo. Don't care about the price. I need the cash. Now. Natahimik si Carla. Pero sir, yan po ang... Gawin mo na lang ang sinabi ko, putol ni Marco. At i-contact mo ang ASU Augustine Medical Center sa Manila. I-arrange mo ang pinakamagandang private suite na meron sila. Ipapalipat ko ang isang pasyente. Her name is Elara Reyes.
Kunin mo ang best team of neurologists sa buong bansa. Sabihin mo, babayaran ko sila kahit magkano. Masusunod po, sir. Isa pa. Humanap ka ng pinakamagaling na family lawyer. Kailangan ko siyang makausap bukas na bukas din, may 4 na bata akong kailangang makuha ang legal custody. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Marco ang telepono at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang paglapit ni Aling Nena. Sa mga mata nito ay may pag-aalala. Marco, anong gagawin mo? Tumingin si Marco sa kanya, isang maliit at pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tama, Aling Nena. Ibabalik ko ang lahat ng ninakaw sa amin. Bumalik sila sa maliit na bahay ni Aling Nena. Pagpasok pa lang ni Marco, sinalubong siya ng 4 na pares ng maliliit at nagtatakang mga mata. Ang 4 na bata ay magkakasamang nakaupo sa sahig, tahimik na nakatingin sa kanya. Ang determinasyon ni Marco kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang kaba. Paano? Paano niya sisimulan ito? Paano niya sasabihin sa kanila na siya ang kanilang ama? Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay nila. Ang kanyang mamahaling suit ay umipit sa sahig na semento. Hay, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa balak niya. Ang 3 batang lalaki, sina Miguel, Mateo, at Lucas, ay bahagyang umatras, nagtago sa likuran ng isa't isa. Ngunit si Luna, ang kaisa-isang babae, ay nanatiling nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malalaki at bilog, puno ng inosenteng kuryosidad. Ang mga matang iyon ay mga mata ni Ara. Ako si Marco, sabi niya, hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Hindi siya marunong sa mga bata. Ang alam lang niya ay magpatakbo ng isang malaking kumpanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Miguel at Mateo. Nakita niya ang pagkalito kay Lucas. Ngunit kay Luna, nakita niya ang isang bagay na iba, isang pahiwatig ng pagkilala, na para bang isang malayong alaala ang sinusubukang kumawala. Kaibigan ako ng mama ninyo, sabi niya, pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. Sa pagbanggit ng salitang di mama, biglang nagliwanag ang mukha ni Luna. Mama! Tumango si Marco, isang bukol ang nabuo sa kanyang lalamunan. At nangako ako sa kanya na aalagaan ko kayo. Ito pa lang ang simula. Alam niyang isang mahabang daan ang kailangan niyang lakbayin para makuha ang tiwala at pagmamahal nila. Ngunit habang nakatingin siya sa 4 na mukhang ito, ang 4 na piraso ng kanyang puso at ng puso ni Ara, alam niyang gagawin niya ang lahat. Habang nag-aayos si Aling Nena ng ilang gamit para sa mga bata, lumabas sandali si Marco para tawagan ang mga taong kailangan makaalam ng balita. Una niyang tinawagan si Leo na halos hindi makapaniwala at nangakong pupunta agad sa ospital. Pagkatapos, napahinto siya. May isa pang tao. Isang taong naging anino niya sa loob ng 5 taong pagdurusa. Si Katrina. Ang matalik na kaibigan ni Ara. Pinindot niya ang numero nito. Nagring ito ng ilang beses bago sumagot. Marco. Napatawag ka? Okay ka lang ba? Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Katrina, simula ni Marco, isang kakaibang emosyon ang gumapang sa kanyang dibdib. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Tungkol ba sa meeting kanina? Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala. Hindi, putol niya. It's not about the company. Huminga siya ng malalim. Katrina, nahanap ko na siya. Isang sandali ng ganap na katahimikan sa kabilang linya. Walang imik. Walang paghinga. Ang tanging narinig ni Marco ay isang mahinang kalabog na parang may nabitawang babasagin. Katrina, nariyan ka pa ba? Ano? Ang boses ni Katrina ay halos pabulong. Sinong nahanap mo? Si Ara, sabi ni Marco, hindi napansin ang kakaibang pagbabago sa tono nito. Nahanap ko na si Ara. At ang mga anak namin. Buhay sila, buhay sila. Pagkatapos ng isa pang sandali ng nakabibinging katahimikan, isang malakas na paghikbi ang narinig ni Marco. Oh my God! Marco! Is that true? Oh my God! Isang milagro. Salamat sa Diyos. Ang boses ni Katrina ay biglang napuno ng isang masayang-masaya, halos hysterical na tono. Nasaan kayo?
Nasaan si Ara? Pupuntahan ko kayo ngayon din. I need to see her. Nasa Defu Augustine kami, sabi ni Marco. Kalilipat lang namin sa kanya. Okay. Okay, I'm on the way. Oh, Marco, I'm so happy for you. For us. Ibinaba ni Marco ang telepono, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam niya na naibahagi niya ang balita sa matalik na kaibigan ni Ara. Ngunit sa pagdating ni Katrina sa pribadong pasilyo ng AC Augustine, may isang bagay na nag-iba. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Marco, hindi ako makapaniwala, sabi nito, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Niyakap siya pabalik ni Marco, nagpapasalamat sa suporta. Ngunit nang humiwalay si Katrina sa yakap, sa isang saglit, sa isang iglap na hindi nito namalayan, nasulyapan ni Marco ang ekspresyon nito, habang nakatingin sa pinto ng silid kung nasaan si Ara. Hindi iyon tuwa. Hindi rin iyon ngiti. Paglabas ni Marco sa silid ni Ara, ibang tao na siya. Ang luhang dumalay kanina ay tuyo na, napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon sa kanyang mga mata. Ang sakit ay naroon pa rin, isang nagbabagang bakal sa kanyang dibdib, ngunit ngayon, ang sakit na iyon ay mailayunin. Ginawa niya itong gatong. Hindi na siya ang lalaking nawawala sa loob ng 5 taon. Ngayon, isa siyang lalaking may misyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal assistant. Carla, sabi niya, ang boses ay matatag at puno ng otoridad, isang boses na matagal nang hindi naririnig ng kanyang mga empleyado. May ipapagawa ako sa'yo. At gusto kong gawin mo ito ngayon din. Is Sir Marco? Yes, sir. Anything. Halata ang gulat sa boses ng babae sa kabilang linya. I liquidate mo ang lahat ng personal shares ko sa Villanueva Construction. Ibenta mo. Don't care about the price. I need the cash. Now. Natahimik si Carla. Pero sir, yan po ang... Gawin mo na lang ang sinabi ko, putol ni Marco. At i-contact mo ang AC Augustine Medical Center sa Manila. I-arrange mo ang pinakamagandang private suite na meron sila. Ipapalipat ko ang isang pasyente. Her name is Elara Reyes. Kunin mo ang best team of neurologists sa buong bansa. Sabihin mo, babayaran ko sila kahit magkano. Masusunod po, sir. Isa pa. Humanap ka ng pinakamagaling na family lawyer. Kailangan ko siyang makausap bukas din, may 4 na bata akong kailangang makuha ang legal custody. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Marco ang telepono at huminga ng malalim. Naramdaman niya ang paglapit ni Aling Nena. Sa mga mata nito ay may pag-aalala. Marco, anong gagawin mo? Tumingin si Marco sa kanya, isang maliit at pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tama, Aling Nena. Ibabalik ko ang lahat ng ninakaw sa amin. Bumalik sila sa maliit na bahay ni Aling Nena. Pagpasok pa lang ni Marco, sinalubong siya ng 4 na pares ng maliliit at nagtatakang mga mata. Ang 4 na bata ay magkakasamang nakaupo sa sahig. Tahimik na nakatingin sa kanya. Ang determinasyon ni Marco kanina ay biglang napalitan ng isang kakaibang kaba. Paano? Paano niya sisimulan ito? Paano niya sasabihin sa kanila na siya ang kanilang ama? Dahan-dahan siyang lumuhod para maging kapantay nila. Ang kanyang mamahaling suit ay umipit sa sahig na semento. Hi, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mahina kaysa sa balak niya. Ang 3 batang lalaki, sina Miguel, Mateo, at Lucas, ay bahagyang umatras, nagtago sa likuran ng isa't isa. Ngunit si Luna, ang kaisa-isang babae, ay nanatiling nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay malalaki at bilog, puno ng inosenteng kuryosidad. Ang mga matang iyon ay mga mata ni Ara. Ako si Marco, sabi niya, hindi alam kung ano ang susunod na sasabihin. Hindi siya marunong sa mga bata. Ang alam lang niya ay magpatakbo ng isang malaking kumpanya. Nakita niya ang takot sa mga mata ni na Miguel at Mateo. Nakita niya ang pagkalito kay Lucas. Ngunit kay Luna, nakita niya ang isang bagay na iba, isang pahiwatig ng pagkilala, na para bang isang malayong alaala ang sinusubukang kumawala. Kaibigan ako ng mama ninyo, sabi niya, pinipili ng mabuti ang kanyang mga salita. Sa pagbanggit ng salitang di mama, biglang nagliwanag ang mukha ni Luna.
Mama! Tumango si Marco, isang bukol ang nabuo sa kanyang lalamunan. At nangako ako sa kanya na aalagaan ko kayo. Ito pa lang ang simula. Alam niyang isang mahabang daan ang kailangan niyang lakbayin para makuha ang tiwala at pagmamahal nila. Ngunit habang nakatingin siya sa apat na mukhang ito, ang apat na piraso ng kanyang puso at ng puso ni Ara, alam niyang gagawin niya ang lahat. Habang nag-aayos si Aling Nena ng ilang gamit para sa mga bata, lumabas sandali si Marco para tawagan ang mga taong kailangan makaalam ng balita. Una niyang tinawagan si Leo na halos hindi makapaniwala at nangakong pupunta agad sa ospital. Pagkatapos, napahinto siya. May isa pang tao. Isang taong naging anino niya sa loob ng 5 taong pagdurusa. Si Katrina. Ang matalik na kaibigan ni Ara. Pinindot niya ang numero nito. Nagring ito ng ilang beses bago sumagot. Marco. Napatawag ka? Okay ka lang ba? Ang boses ni Katrina sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala, gaya ng dati. Katrina, simula ni Marco, isang kakaibang emosyon ang gumapang sa kanyang dibdib. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Tungkol ba sa meeting kanina? Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala. Hindi, putol niya. It's not about the company. Huminga siya ng malalim. Katrina, nahanap ko na siya. Isang sandali ng ganap na katahimikan sa kabilang linya. Walang imik. Walang paghinga. Ang tanging narinig ni Marco ay isang mahinang kalabog na parang may nabitawang babasagin. Katrina! Nariyan ka pa ba? Ano? Ang boses ni Katrina ay halos pabulong. Sinong nahanap mo? Si Ara, sabi ni Marco, hindi napansin ang kakaibang pagbabago sa tono nito. Nahanap ko na si Ara. At ang mga anak namin. Buhay sila, buhay sila. Pagkatapos ng isa pang sandali ng nakabibinging katahimikan, isang malakas na paghikbi ang narinig ni Marco. Oh my God! Marco! Is that true? Oh my God! Isang milagro. Salamat sa Diyos! Ang boses ni Katrina ay biglang napuno ng isang masayang-masaya, halos hysterical na tono. Nasaan kayo? Nasaan si Ara? Pupuntahan ko kayo ngayon din. I need to see her. Nasa Dfu Augustine kami, sabi ni Marco. Kalilipat lang namin sa kanya. Okay. Okay, I'm on the way. Oh, Marco, I'm so happy for you. For us? Ibinaba ni Marco ang telepono, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Kahit paano, gumaan ang pakiramdam niya na naibahagi niya ang balita sa matalik na kaibigan ni Ara. Ngunit sa pagdating ni Katrina sa pribadong pasilyo ng AC Augustine, may isang bagay na nag-iba. Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap. Marco, hindi ako makapaniwala, sabi nito, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Niyakap siya pabalik ni Marco, nagpapasalamat sa suporta. Ngunit nang humiwalay si Katrina sa yakap, sa isang saglit, sa isang iglap na hindi nito namalayan, nasulyapan ni Marco ang ekspresyon nito habang nakatingin sa pinto ng silid kung nasaan si Ara. Hindi iyon tuwa. Hindi rin iyon kagalakan. Ang mga mata ni Katrina, ang mga mata ng babaeng itinuring niyang kaibigan, ang matalik na kaibigan ni Ara, ay puno ng purong pagkataranta. At sa ilalim ng pagkatarantang iyon, may isang bagay na mas madilim. Isang bagay na halos mukhang pagkamuhi. Isang malamig na agos ang gumapang sa likod ni Marco. Bago pa man niya ito maproseso, mabilis na nagbago ang mukha ni Katrina, napalitan ng mga peking luha ng kaligayahan. Ngunit huli na ang lahat. Nakita na niya. At iyon ay isang bagay na hindi na niya maaaring kalimutan. Ang katahimikan ng malawak na Villanueva Mansion ay nabasag sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon. Ang 4 na bata ay nakatayo sa gitna ng grand foyer. Ang kanilang maliliit na katawan ay tila nilalamon ng taas ng kisami, ng kinang ng marmol na sahig, at ng karangyaan ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Ang kanilang mga mata ay malalaki at puno ng pagkamangha at takot. Para silang mga munting ibon na napadpad sa isang gintong haula. Ito ang bago ninyong bahay, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay maihalong pagkailang. Sinubukan niyang humiti, ngunit pakiramdam niya ay hindi ito natural. Inilapag niya ang iilang bag na dala nila mula sa bahay ni Aling Nena.
Ang mga luma at gasgas na bag na iyon ay tila hindi bagay sa gitna ng lahat ng yaman. Si Miguel, ang panganay sa apat, ay mahigpit ang hawak sa kamay ni Mateo. Si Lucas naman ay nagtatago sa likod ni Miguel, habang si Luna ay nakakapit sa lailayan ng damit ni Aling Nena, na sumama para tulungan si Marco sa transisyon. Wow, mahinang bulong ni Mateo, nakatingala sa isang dambuhalang chandelier. Isang porselanang plorera na nagkakahalaga ng isang kotse ang nakatayo malapit sa hagdanan. Sa pagkamangha ni Mateo, hindi niya namalayang nasagi niya ito. Isang nakabibinging tunog ng nababasag na bagay ang umalinggaw sa buong bahay. Natigilan ang lahat. Ang apat na bata ay nanigas sa takot, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa mga piraso ng puting porselana na nagkalat sa sahig. Mateo, sigaw ni Marco, dala ng biglaang gulat at panghihinayang. Ang reaksyon niya ay mabilis at hindi pinag-isipan. Ang sigaw na iyon ay parang isang kidlat na tumama sa mga bata. Biglang humagulgol si Mateo, ang kanyang maliliit na balikat ay nanginginig. Ang takot sa mga mata ni na Miguel at Lucas ay lalong lumaki. Maging si Luna ay napaiyak na rin sa gulat. Agad na nagsisi si Marco. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mukha, isang takot na siya ang may gawa. Lumuhod siya agad. Sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang yan. Aksidente lang. Ngunit huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Ang unang impresyon ng kanilang ki-ama ay isang lalaking sumisigaw. Sa mga sumunod na araw, ang mansyon ay naging isang larangan ng digmaan sa pagitan ng kaayusan at kaguluhan. Si Marco, na sanay sa tahimik at kontroladong mundo ng negosyo, ay biglang napasabak sa mundo ng mga umiiyak na bata, nagkalat na laruan at gatas na natatapon sa mamahaling Persian robe. Kumuha siya ng mga yaya, ngunit ang mga bata ay ayaw magpaiwan sa mga estranghero. Tanging kay Aling Nena lang sila panatag. Si Marco naman ay sinusubukang maging isang ama. Nagbabasa siya ng mga libro tungkol sa pagiging magulang sa gabi, ngunit sa umaga, ang teorya ay walang silbi sa harap ng apat na maliliit na taong may sari-sariling isip at emosyon. Sa gitna ng kaguluhang ito, si Katrina ay naging isang palaging bisita. "Oh, mga babies ko," sabi nito isang hapon, may dalang apat na malalaking paper bags mula sa isang mamahaling toy store. "Tita Kat brought you some gifts." Agad na nagliwanag ang mga mukha ng mga bata. Tumakbo sila palapit kay Katrina, naniyakap sila isa-isa. Si Marco ay nanood lang mula sa gilid, isang komplikadong emosyon ang nabubuo sa kanyang dibdib. Nagpapasalamat siya sa tulong, ngunit mayroon ding bahagyang kirot. Bakit sa kanya, takot ang mga bata? Bakit kay Katrina, ganito sila kasaya? Habang abala ang mga bata sa pagbubukas ng mga laruan, lumapit si Katrina kay Marco. "You look tired," sabi nito, ang boses ay puno ng simpatsya. "Hayaan mo na ako sa kanila paminsan-minsan. You need to focus on Ara and your company. Alam kong mahal mo sila, Marco, pero hindi ka sanay dito. Baka lalo lang silang matakot sa'yo." Pagkatapos ay lumuhod si Katrina at bumulong kay Miguel, sapat lang para marinig ni Marco. "Ang daddy ninyo pagod palagi. Marami siyang trabaho. Kaya huwag niyo siyang masyadong kukulitin, ha? Baka magalit na naman siya." Ang mga salita ay tila inosente, ngunit para kay Marco, ang mga ito ay parang laso na dahan-dahang kumakalat. Ginigiba ni Katrina ang anumang tulay na sinusubukan niyang itayo sa pagitan niya at ng kanyang mga anak. Gabi na. Ang mga bata ay tulog na sa kani-kanilang mga kama sa isang malaking kwarto na ipinarenovate ni Marco para sa kanila. Si Aling Nena ay nagpaalam na uwi muna. Si Marco naman ay nag-iisang umupo sa kanyang study, napapaligiran ng katahimikan. Napagod siya. Hindi pisikal kundi emosyonal. Bumalik siya sa ospital kanina. Walang pagbabago kay Ara. Kinausap niya ito, ikinuwento ang tungkol sa mga bata, tungkol sa nabasag na plorera, tungkol sa pagdating ni Katrina. "Hindi ko alam ang gagawin ko, Ara," bulong niya sa natutulog na asawa. "Kailangan kita. Kailangan ka ng mga anak natin." Ngayon, sa kanyang study, binuksan niya ang isang kahon ng mga gamit ni Ara na itinago niya. Mga lumang litrato, mga sulat, mga tiket sa scene. Hinaplos niya ang bawat isa ay isang alaala. Sa ilalim ng kahon, may isang maliit na leather-bound notebook. Ang diary ni Ara. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito.
Binasa niya ang tungkol sa kanilang mga date, sa kanyang mga pangarap, sa tuwa nito nang malamang buntis siya. Napangiti si Marco sa gitna ng kanyang kalungkutan. Binuklat niya hanggang sa mga huling pahina. Ang sulat kamay ni Ara ay nag-iba, naging mas mabilis at tila nagmamadali. Ang mga huling entry ay isinulat ilang araw bago ang aksidente. October 12. Nag-away na naman kami ni Kat tungkol na naman sayo, Marco. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito siya. She's a best friend, pero kung makapagsalita siya, parang kasalanan ko na masaya ako. October 14 na. Sinabi niya sa akin na dapat daw mag-ingat ako. Baka daw hindi ka para sa akin. Sinabi niya na masyado akong mapagtiwala. Nasaktan ako. Sobra. Pagkatapos ay ang huling entry, isinulat sa araw mismo ng aksidente. October 16 na. Pupunta ako sa kanya ngayon. Gusto niyang makipag-ayos. Sana maging okay na kami. Pero kinakabahan ako. Natatakot ako sa klase ng pagtingin niya kay Marco. Parang doon natapos ang pangungusap. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ang sulyap na nakita niya sa mga mata ni Katrina sa ospital ay biglang bumalik sa kanyang alaala. Ang pagkataranta. Ang pagkamuhi. Parang ano? Ano ang nakita ni Ara? Isinara ni Marco ang diary. Ang pagod na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang bagong uri ng kaba, isang malamig, gumagapang na pagdududa. Ang putol na pangungusap sa diary ni Ara ay umalinggaw sa isip ni Marco buong gabi. Natatakot ako sa klase ng pagtingin niya kay Marco. Parang ano, Ara? Ano ang nakita mo na hindi ko nakita? Pinagmasdan ni Marco ang natutulog na si Katrina sa kanyang isipan, ang kanyang mga ngiti na laging napapanahon, ang kanyang mga yakap na puno ng simpatya, ang kanyang mga salitang nag-aalok ng tulong. Sa loob ng 5 taon, si Katrina ang kanyang naging sandalan, ang taong laging nariyan sa pinakamadilim niyang mga araw. Ngunit ngayon, ang bawat alaala ay nababahira na ng laso ng pagdududa. Ang sulyap na nakita niya sa ospital. Ang mga salitang ibinulong nito sa kanyang mga anak. At ngayon, itong diary. Hindi na ito isang pakiramdam lang. Isa na itong pattern. Bigla, isang alaala ang lumitaw mula sa limot. Ang araw ng aksidente. Naalala niya ang huli nilang pag-uusap ni Ara sa telepono. Love, malapit na ako. Kasama ko si Kat, may ibibigay lang daw siyang regalo para sa baby shower, sabi ni Ara sa kabilang linya. Narinig pa ni Marco ang boses ni Katrina sa background, tumatawa. Isang tawa na noong panahong iyon ay tunog masaya, ngunit ngayon, sa kanyang alaala, ay parang maihalong pait. Si Katrina. Si Katrina ang huling taong nakasama ni Ara bago ang lahat ay naging abo. Kinabukasan, hindi na pumasok sa opisina si Marco. May iba siyang kailangang puntahan. Isang lugar na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Ang presinto ng pulisya ay maalikabok at amoy lumang papel. Tila walang nagbago sa loob ng 5 taon. Lumapit si Marco sa desk sergeant, isang matabang pulis na tila nainip sa buhay. Gusto ko sanang makita ang file ng isang kaso, sabi ni Marco, sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Isang car accident, 5 years ago. Ang biktima ay si Elara Reyes. Tumingin sa kanya ang pulis, tinaasan siya ng kilay. Sir, 5 taon na po yan. Closed case na. Isinara na namin yan bilang isang aksidente. Wala pong foul play na nakita. Alam ko, git ni Marco. Pero gusto ko pa ring makita ang report. Pakiusap. Dahil sa pagpupumilit ni Marco at marahil sa pagkilala sa kanyang pangalan, walang nagawa ang pulis kundi hanapin ang lumang file. Ilang minuto pa, inilapag nito sa kanyang harapan ang isang manipis na folder. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ito ni Marco. Mga litrato ng wasak na kotse. Ang sketch ng lugar ng aksidente. At ang statement ng kaisa-isang witness. Isang madilim na kotse, basa niya sa statement. Mabilis ang takbo. Bigla na lang itong nag-swerve at sinagi ang kotse ng biktima. Pagkatapos ay mabilis ding umalis. Walang plate number. Walang description ng driver. Walang kahit anong detalye. Masyadong malinis. Masyadong simple. Masyadong perpekto.
Isinara ni Marco ang folder. Ang pagdududa sa kanyang dibdib ay isa ng naglalagablab na apoy. Hindi ito aksidente. Nararamdaman niya sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. May nagplano nito. Sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod, malayo sa mga lugar na madalas niyang puntahan, nakipagkita si Marco sa isang lalaking naka-Amerikana. Ang lalaki ay si Emith David, isang pribadong investigador na inirekomenda ng kanyang abogado. Inilapag ni Marco ang isang brown envelope sa lamesa. Nandyan ang kopya ng police report at ang lahat ng impormasyon na meron ako, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay seryoso. Gusto kong imbestigahan mong muli ang aksidenteng ito. Lahat ng detalye, kahit gaano kaliit. Hanapin mo ang witness. Kausapin mo ang mga pulis na humawak ng kaso noon. Bayaran mo kung sino ang kailangang bayaran. Tumango si Emith David, binuksan ang envelope at mabilis na tiningnan ang mga papel. Nag-alinlangan sandali si Marco pagkatapos ay huminga ng malalim. At may isa pa akong ipapagawa. Tumingin sa kanya si Emith David, naghihintay. Gusto kong imbestigahan mo ang isang tao. Ang pagbanggit pa lang sa pangalan ay nagdulot ng pait sa kanyang dila. Katrina Mendez. Ang background niya, ang kanyang finances, ang mga ginawa niya sa loob ng nakalipas na 5 taon. Lalo na ang mga araw pagkatapos ng aksidente. Gawin mo ito ng maingat. Ayokong malaman niya na may nag-iimbestiga sa kanya. Tumingin si Emith David kay Marco, ang kanyang mga mata ay matalas at nangungusap. Naiintindihan ko, sir. Pag-alis sa coffee shop, pakiramdam ni Marco ay tumawid siya sa isang linyang hindi na niya maaaring balikan. Ngayon, hindi na lang niya hinahanap si Ara. Naghahanap na rin siya ng isang halimaw. Gabi. Si Marco ay nasa ospital, nakaupo sa tabi ng kama ni Ara. Kinuwento niya rito ang lahat, ang tungkol sa police report, ang pag-hire niya ng private investigator. Tama ba itong ginagawa ko, Ara? Bulong niya, habang hawak ang kamay nito. Nagiging paranoid na ba ako? Si Katrina kaibigan mo siya. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang lahat ng ito. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. N. Villanueva. Speaking. Si Kenneth David ba ito? Ako nga, sir. Ang boses ng investigador ay mahina ngunit malinaw. May pauna na po akong impormasyon. Napaupo ng tuwid si Marco. Ano iyon? May nalaman ka na? Sir, may kakaiba po akong nakita. Yung care facility sa probinsya kung saan unang dinala si Emref Reyes, sinuri ko ang kanilang mga lumang record. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ang buwanang bayad para sa pangangalaga sa kanya, laging cash. Laging iniiwan sa front desk ng isang babaeng hindi nagpapakilala. Laging nakasombrero at sunglasses, halos takpan ang buong mukha. Nanlamig ang dugo ni Marco. Sino? Hindi po nila alam, sir. Pero ang sabi ng matandang receptionist na nakausap ko, sa loob ng 5 taon, hindi ito pumalya sa pagbabayad. Buwan-buwan. Tiyak na may sapat siyang pera para panatilihin si Emref Reyes doon at para panatilihin siyang tahimik. Ang impormasyon mula kay Emith David ay parang isang bomba na sumabog sa isipan ni Marco. Isang babaeng nagbabayad buwan-buwan sa loob ng 5 taon para panatilihing nakatago si Ara. Isang babaeng may sapat na pera at motibo para gawin iyon. Lahat ng daan ay pabalik kay Katrina. Si Katrina, na ang pamilya ay mayaman din si Katrina, na laging nagpapakita ng labis na pag-aalala. Si Katrina, na ang mga mata ay puno ng pagkataranta noong nalaman niyang buhay si Ara. Ang pagdududa ni Marco ay isa ng halos tiyak na katotohanan. Ngunit wala siyang ebidensya. Ang tanging hawak niya ay mga piraso ng isang palaisipan na siya lang ang nakakakita. Kailangan niyang mag-ingat. Isang maling galaw at maaaring maglaho ang lahat ng sagot. Sa kabilang banda, naramdaman ni Katrina ang pagbabago sa hangin. Naramdaman niya ang unti-unting paglayo ni Marco. Ang mga tawag nito ay dumalang. Ang mga tingin nito ay may kakaibang lamig. Naramdaman niyang ang sikretong iningatan niya sa loob ng 5 taon ay nanganganib na mabunyag. At si Katrina Mendez ay hindi isang babaeng basta na lang magpapatalo. Kung hindi niya makukuha si Marco sa isang paraan, sisirain niya ito sa ibang paraan.
Sisirain niya ang lahat ng bagay na mahalaga dito, hanggang sa wala na itong ibang matakbuhan kundi siya. Isang maaliwalas na umaga, naglalaro ang mga bata sa malawak na hardin ng mansion. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang isang tunay na ngiti sa mukha ni Luna habang hinahabol nito ang isang paru-paro. Si Miguel at Mateo naman ay nag-uunahan sa pagtakbo, habang si Lucas ay abala sa pag-ipon ng mga bato. Sa isang saglit, nakaramdam si Marco ng kapayapaan. Ito ang buhay na pinangarap niya. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang. Isang matinis na tunog mula sa doorbell ang pumutol sa katahimikan. Iniwan ni Marco ang mga bata sa pangangalaga ni Aling Nena at naglakad papunta sa pinto. Pagbukas niya, dalawang babae na may seryosong mukha at suot na ng FESD, Department of Social Welfare and Development, ang sumalubong sa kanya. Magandang umaga po, sabi ng isang babaeng nasa mid-negatibo 40. Kami po ay mula sa SETI. Kayo po ba si Ingrid Marco Villanueva? Ako nga, sagot ni Marco, isang biglaang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ano po ang maitutulong ko? Villanueva, nandito po kami para magsagawa ng isang welfare check, sabi ng babae, ang kanyang tono ay formal at malamig. Nakatanggap po kami ng isang anonymous report. Report? Tungkol saan? Tumingin sa kanya ng diretso ang social worker, ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Nakatanggap po kami ng ulat na may 4 na bata na kasalukuyang naninirahan dito na maaaring nasa panganib. Ang ulat ay nagsasabi na ang kanilang guardian, kayo po, ay may history ng psychological obsession at mental instability dahil sa isang nakaraang trahedya. At may posibilidad na ang mga bata ay kinidnap o kinuha ng walang legal na proseso. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Marco. Obsession. Instability. Kinidnap. Ang mga salitang iyon ang mga salitang ginamit ni Katrina para ilarawan ang kanyang kalagayan sa loob ng 5 taon. Nanlamig ang buong katawan ni Marco. Ito na. Ito ang ganti ni Katrina. Hindi niya ito inatake ng direkta, kundi ang pinakamahina niyang punto, ang kanyang mga anak. That's Eli, sigaw ni Marco, hindi napigilan ang galit sa kanyang boses. Sila ay mga anak ko. May karapatan ako sa kanila. Naiintindihan po namin ang inyong damdamin, sir, sabi ng isa pang social worker, na mas bata. Ngunit trabaho po namin na imbestigahan ang anumang ulat para sa kapakanan ng mga bata. Maaari po ba naming silang makausap? Walang nagawa si Marco kundi papasukin sila. Nakita niya ang takot sa mga mata ni na Miguel at Mateo nang makita ang mga estranghero. Narinig nila ang pagtaas ng kanyang boses kanina. Para sa kanila, ito ay isa na namang patunay na ang kanilang ama ay isang taong nakakatakot. Pinanood ni Marco habang kinakausap ng mga social worker ang kanyang mga anak. Ang kanyang puso ay nadudurog sa bawat sagot nilang puno ng takot. Lagi po ba siyang sumisigaw? Tanong ng social worker kay Miguel. Umiling si Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa sahig. Sa isang sulok, nakita ni Marco ang kanyang sarili sa salamin. Ang kanyang gusot na damit, ang kanyang pagod na mga mata, ang kanyang galit na ekspresyon. Kung siya ang titingin, mukha nga siyang isang taong hindi stable. Mukha siyang eksakto sa kung ano ang inilarawan sa report. Ito ang plano ni Katrina. Ang gamitin ang sarili niyang pagdurusa laban sa kanya. Villanueva, sabi ng lead social worker pagkatapos nilang kausapin ang mga bata. Dahil sa bigat ng mga alegasyon at sa aming paunang obserbasyon, kailangan naming magsagawa ng isang full investigation. Susuriin namin ang inyong kakayahan bilang isang magulang. Tumingin siya kay Marco at ang mga sumunod niyang sinabi ang tuluyang gumiba sa mundo nito. Kakailanganin din po naming suriin ang inyong mental health. At habang ginagawa ang investigasyon, iminumungkahi po namin na ang mga bata ay ilagay sa ilalim ng aming mahigpit na pangangalaga para masigurado ang kanilang kaligtasan. Ang sahig sa ilalim ng mga paa ni Marco ay tila gumuho. Ang mga pader ay tila gumuho. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa loob ng ilang araw ay biglang nanganganib na mawala. Aagawin nila ang kanyang mga anak. Ang banta ng Fairview ay isang espadang nakabitin sa ulo ni Marco. Hindi pa nila tuluyang kinukuha ang mga bata, ngunit ang bawat araw ay isang pagsubok. Bawat kilos niya ay inoobserbahan.
Ang kanyang tahanan, na dapat sana ay isang santuwaryo, ay naging isang fishbowl kung saan siya ang spesimen na pinag-aaralan. Kinausap niya ang kanyang abogado na sinabing kailangan nilang maging maingat. Ang anonymous report, kahit walang basehan, ay nagtanim ng duda. Kailangan nilang patunayan na si Marco ay isang stable at may kakayahang ama. Kaya sinubukan ni Marco. Sinubukan niya ng husto. Pinilit niyang maging kalmado kahit ang totoo ay nagingit-ngit siya sa galit kay Katrina. Pinilit niyang humiti sa mga bata kahit ang puso niya ay puno ng takot na baka anumang oras ay kunin sila mula sa kanya. Naglalaan siya ng oras para makipaglaro, para basahan sila ng libro, para subukang maging ang amang hindi niya alam kung paano maging. Ngunit ang pader sa pagitan nila ay naroon pa rin, matibay at malamig. Isang hapon, habang sinusubukan niyang turuan si Lucas na magbisikleta sa hardin, muli itong natumba. Umiyak si Lucas, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Sorry, sabi ni Marco, agad na lumapit. Ngunit umatras si Lucas, gumagapang palayo sa kanya. Ayoko na po. Ikaw kasi. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marco ng mas malakas kaysa sa anumang sampal. Umupo siya sa damuhan, pinapanood si Lucas na tumakbo palayo, at naramdaman niya ang bigat ng kanyang kabiguan. Bakit hindi niya magawa ng tama? Sa gitna ng lahat ng ito, si Katrina ay lumitaw na parang isang anghel na tagapagligtas. Isang araw, habang may nakaschedule na interview si Marco, kasama ang isang social worker sa kanyang study, biglang dumating si Katrina. Oh, I'm so sorry. Hindi ko alam na may bisita ka pala, sabi niya, puno ng pagkukunwaring hiya. Narinig ko lang ang tungkol sa problema mo sa CV. Gusto ko lang sanang tumulong. Tumingin sa kanya ang social worker. Kayo po ba si Inmeth Katrina Mendez? Ako nga po, sagot ni Katrina, umiti ng matamis. Ako po ang best friend ni Ara, at itinuturing ko na rin pong pamilya si Marco at ang mga bata. Isinenyas ng social worker na umupo si Katrina. Mabuti po at nandito kayo. Baka may maibibigay kayong insight tungkol sa sitwasyon ni A. Villanueva. Dito na nagsimula ang laro ni Katrina. Ang kanyang mga salita ay perpektong pinili, isang timpla ng papuri at pag-aalala, bawat isa ay isang kutsilyong may dalawang talim. Si Marco po, mahal na mahal niya ang mga anak niya, simula ni Katrina, ang kanyang boses ay malambing at puno ng simpatya. Makikita niyo iyan sa mga mata niya. Gagawin niya ang lahat para sa kanila. Nagkaroon ng pag-asa sa dibdib ni Marco. Pero patuloy ni Katrina at ang pag-asa ay agad na naglaho. Dahil sa sobrang pagmamahal niya at sa trauma na pinagdaanan niya sa loob ng 5 taon minsan, nakakagawa siya ng mga bagay na hindi niya sinasadya. Masyado siyang protective. Minsan, nakakasigaw siya dahil sa frustration. Hindi dahil masama siyang tao, kundi dahil nasasaktan siya. At iyon po ang ikinababahala ko na baka ang sakit na nararamdaman niya ay maipasa niya sa mga bata nang hindi niya namamalayan. Isang obra maestra ng pagmamanipula. Pininturahan niya si Marco bilang isang trahedyang biktima na ngayon ay isang panganib sa sarili niyang mga anak. Habang nagsasalita si Katrina, hindi na malaya ni Marco na si Mateo pala ay nakatayo sa may bahagyang nakabukas na pinto, nakikinig. Narinig nito ang huling sinabi ni Tita Kat niya. Nang tanungin ng social worker si Mateo kung kumusta ang kanyang ama, ang bata, na ang isip ay nalaso na ng mga salita ni Katrina, ay sumagot ng mahina, si Daddy po lagi po siyang sumisigaw. Narinig ni Marco ang sinabi ng kanyang anak. Tumingin siya kay Mateo, pagkatapos ay kay Katrina, na ngayon ay may peking awa sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Marco na siya ay nakakulong sa isang bitag na perpektong idinisenyo. Bawat pagpupumiglas niya ay lalo lang humihigpit sa pagkakatali sa kanya. Pag-alis ng social worker at ni Katrina, ang bahay ay binalot ng isang mabigat na katahimikan. Si Marco ay naiwang nakaupo sa kanyang study, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng lamesa. Galit. Bigo. Walang magawa. Tumunog ang kanyang cellphone. Si David. Sir, sabi ng investigador. May update po ako. Ano yon? Walang ganang tanong ni Marco. Yung tungkol po sa aksidente. May nahanap po akong isang lead. May isang lumang camera pala sa isang tindahan malapit sa pinangyarihan.
Hindi ito nakuha ng pulisya noon dahil ang sabi ng may-ari, sira daw ito. Biglang nagkaroon ng buhay si Marco. At kinausap ko po ang may-ari. Sinabi niya sa akin na hindi naman talaga ito sira. Natakot lang siyang masangkot noon. Ibinigay niya sa akin ang hard drive. Sir, luma na po ito at corrupted na ang file. Pero sinusubukan po ng isang expert na i-recover. Hindi po sigurado kung may makukuha, pero ang sabi niya, may maliit na tsansa. Isang maliit na tsansa. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng mga pader na unti-unting sumisikip sa kanya, isang sinag ng liwanag ang lumitaw. Gawin niyo ang lahat, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno na muli ng determinasyon. Huwag ninyong titigilan yan. Ibinaba niya ang telepono. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa hardin kung saan naglalaro ang kanyang mga anak. Ang mga anak na maaaring mawala sa kanya. Hindi. Hindi siya papayag. Lalaban siya. Ang maliit na sinag ng pag-asa na dala ng TV ay mabilis na nilamon ng dumaraming problema. Ang Villanueva Construction ay nasa bingit na ng pagbagsak. Ang pagbebenta ni Marco ng kanyang mga personal na shares ay nagdulot ng panik sa mga investor. Ang mga balita tungkol sa kanyang key personal na problema sa Serbio ay kumalat na rin sa business community, ginagamit ng kanyang mga kakumpetensya para sirain ang kanyang reputasyon. Ang kumpanyang binuo niya mula sa wala, ang kumpanyang dapat sana'y mamanahi ng kanyang mga anak, ay unti-unti nang nagiging abo. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang mas masakit ay ang pagbisita ng Seth araw-araw. Ang mga tanong, ang mga pagtatasa, ang mga tingin na puno ng paghusga. Pakiramdam ni Marco ay isa siyang kriminal na sinusubukang patunayan ang kanyang pagiging inosente sa isang korte kung saan siya ay nahatulan na. Ang pinakamasakit sa lahat ay ang unti-unting paglayo ng loob ng kanyang mga anak. Dahil sa takot at sa mga lason na ibinubulong ni Katrina, mas lalo silang naging mailap. Kapag lalapit siya, sila'y umaatras. Kapag kakausapin niya sila, mga tipid na sagot lang ang kanyang natatanggap. Siya ay isang estranghero sa sarili niyang bahay, isang multo sa buhay ng sarili niyang mga anak. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang opisina sa bahay, tinawagan siya ni Leo. Marco, kailangan na nating gumawa ng paraan, sabi ni Leo, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nag-pull out na ang dalawa sa ating major investors. Kung hindi tayo makakahanap ng bagong kapital sa loob ng isang linggo, babagsak na tayo. Napahilamos si Marco sa kanyang mukha. Pagod na siya. Wala na akong pakialam sa kumpanya, Leo. Ano, sigaw ni Leo sa kabilang linya. Marco, yan ang buhay mo. Ang pinaghirapan ninyo ng papa mo. Ang buhay ko ay nasa ospital, comatose. Ang buhay ko ay nasa itaas, natutulog at natatakot sa sarili nilang ama. Ganti ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng sakit. Wala nang silbi ang pera kung mawawala din naman sila sa akin. Katahimikan. I'm sorry, pare, mahinang sabi ni Leo. Pero hindi mo pwedeng sukuan ang lahat. Pagkatapos ng tawag, napatingin si Marco sa isang bote ng alak sa kanyang mesa. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling uminom. Ngunit ngayong gabi, ang tukso ay napakalakas. Bago pa man niya mabuksan ang bote, isang tawag mula sa ospital ang nagpatigil sa kanya. Ang nurse sa kabilang linya ay nagmamadali. Villanueva, kailangan niyo pong pumunta dito ngayon din. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Marco, ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Si Itmref Reyes po ang kanyang vital signs, bigla pong bumaba. Hindi na nag-isip si Marco. Kinuha niya ang kanyang susi at nagmaneho papuntang ospital na parang isang baliw. Ang bawat pulang ilaw sa daan ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang tanging nasa isip niya ay, huwag muna, Ara. Huwag mo akong iiwan. Hindi pa ngayon. Pagdating niya sa F. Augustine, sinalubong siya ng punong neurologist ni Ara. Ang mukha ng doktor ay seryoso. Villanueva, I'm sorry to call you this late, sabi ng doktor, iginigya siya sa isang viewing room. Ipinakita nito sa kanya ang isang bagong CT scan result sa isang lightbox. This is her scan from last week. Itinuro nito ang isang imahe ng utak. And this is from an hour ago. Ipinakita nito ang isa pang imahe.
Kahit hindi isang doktor si Marco, nakita niya ang pagkakaiba. Ang imahe ng utak ay tila mas lumiit. Ang tawag dito ay brain atrophy, paliwanag ng doktor, ang kanyang boses ay mababa at malungkot. Dahil sa matagal na kawalan ng sapat na blood flow at stimulation, ang kanyang brain cells ay nagsisimulang mamatay. Ang kanyang utak ay unti-unting lumiliit. Anong ibig sabihin yan, Doc? Tanong ni Marco, kahit alam na niya ang sagot. Tumingin sa kanya ang doktor, ang mga mata ay puno ng awa. Ibig sabihin, ang tsansa niyang magising ay halos wala na. At kung magpapatuloy ito, ang kanyang mga basic bodily functions, ang paghinga, ang pagtibok ng puso, ay maaari nang bumigay anumang oras. I'm very sorry, Dr. Villanueva. But I think it's time to prepare for the worst. Ang mga salita ng doktor ay parang isang pako na ibinaon sa dibdib ni Marco. Ang huling sinag ng pag-asa na pinanghahawakan niya ay biglang namatay. Pumasok siya sa silid ni Ara. Ang ritmikong tunog ng monitor ay tila mas mabagal na ngayon. Umupo siya sa tabi nito, hinawakan ang malamig nitong kamay. Tinitigan niya ang payapang mukha nito. Bakit ngayon pa, Ara? Bulong niya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Bakit kung kailan kailangan na kailangan kita? Bakit kung kailan malapit na akong mawalan ng lahat? Inilapit niya ang kamay ni Ara sa kanyang pisngi. Ang balat nito ay kasing lamig ng yelo. Kung naririnig mo ako, mahal ko, lumaban ka. Please. Huwag mo akong iwanang mag-isa dito. Huwag mo kaming iwan. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kama, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tahimik na pag-iyak. Ang lalaking minsang nagmamay-ari ng mundo ay ngayon nakaluhod, talunan at nagmamakaawa. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, muling tumunog ang kanyang cellphone. Si Aling Nena. Marco, iho, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkataranta. Tumawag ang FEF. May emergency meeting daw bukas. Kailangan daw nating pumunta. Sila na daw ang magdedesisyon kung ano ang mangyayari sa mga bata. Binitawan ni Marco ang cellphone. Nahulog ito sa sahig, ngunit hindi niya pinansin. Ang kanyang kumpanya. Ang kanyang mga anak. At ngayon, si Ara. Lahat ay mawawala sa kanya. Ang opisina ng CFVU ay maliit, masikip at amoy pagkabigo. Nakaupo si Marco sa isang dulo ng mahabang mesa, katabi ang kanyang abogado at si Aling Nena. Sa kabilang dulo, ang mga social worker na naging anino niya sa nakalipas na mga linggo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at walang mababakas na emosyon. Hinawakan ni Marco ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa para itago ang panginginig ng mga ito. Hindi siya nakatulog buong gabi. Mula sa ospital, umuwi siya sa mansion para tingnan ang kanyang mga anak. Pinanood niya silang matulog, ang kanilang mga inosenteng mukha ay walang kamalay-malay sa nakaambang panganib. Bawat paghinga nila ay isang paalala ng lahat ng bagay na maaaring mawala sa kanya. Pagkatapos ng masusing pagsusuri at maraming panayam, simula ng lead social worker, binubuksan ang isang folder na puno ng mga dokumento. Ang aming komite ay nakabuo ng isang pansamantalang desisyon. Ang salitang pansamantala ay hindi nagbigay ng anumang kaginhawaan kay Marco. Isinasaalang-alang namin ang ulat na aming natanggap, ang aming sariling mga obserbasyon sa inyong tahanan, at ang mga panayam sa mga bata. Patuloy nito, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Marco. Enrique Villanueva, nakikita namin ang inyong pagmamahal sa inyong mga anak. Ngunit nakikita rin namin ang isang lalaking nasa ilalim ng matinding emosyonal at mental na stress. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang mga salita ni Katrina, na ngayon ay lumalabas na sa bibig ng isang opisyal ng gobyerno. Ang mga bata ay nagpapakita ng mga senyales ng takot at pagkabalisa. At habang hindi namin sinasabing sinasadya ninyo itong gawin, ang inyong kasalukuyang estado ay hindi nakakatulong sa kanilang kapakanan. Hindi yan totoo, protesta ng abogado ni Marco. Ang kliyente ko ay gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Hindi namin iyon itinatanggi, sagot ng social worker. Ngunit ang aming pangunahing responsibilidad ay ang kaligtasan ng mga bata. Kaya, habang nagpapatuloy ang aming investigasyon at habang sumasailalim kayo sa counseling at psychological evaluation, ang komite ay nagpasya. Huminto ito sandali at sa sandaling iyon, alam na ni Marco kung ano ang darating. Na ang 4 na bata ay pansamantalang ilalagay sa isang accredited na safe temporary shelter.
Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Hindi Bulong ni Marco. Hindi niyo pwedeng gawin yan. Ito po ay para sa kanilang kabutihan, Div Villanueva. Para mabigyan sila ng isang neutral at stable na kapaligiran habang inaayos natin ang lahat. Makakakuha po kayo ng visitation rights. Ito ay pansamantala lamang. Pansamantala. Ang salitang iyon ay wala ng kahulugan. Para kay Marco, ito ay isang sentensya ng kamatayan. Pagbalik nila sa mansyon, naroon na ang sasakyan ng Fefe. Ang mga social worker ay nagsimulang ihanda ang mga bata. Ang eksena ay surreal. Isang bangungot na nagaganap habang siya ay gising. Nakita niya si Miguel na tahimik na umiiyak sa isang sulok. Nakita niya sina Mateo at Lucas na mahigpit ang yakap kay Aling Nena. At pagkatapos ay nakita niya si Luna. Tumakbo ito palapit sa kanya, ang maliliit nitong braso ay yumakap ng mahigpit sa kanyang binti. Umiiyak ito ng malakas, ang kanyang maliliit na hikbi ay tumatago sa puso ni Marco na parang mga pira-pirasong salamin. Daddy, sigaw nito, ang salitang unang beses niyang narinig mula sa mga labi nito. Daddy, wag mo po kaming iwan. Please, Daddy. Lumuhod si Marco, niyakap ang kanyang anak. Ang lahat ng lakas na natitira sa kanya ay ibinuhos niya para hindi bumagsak ang sarili niyang mga luha. Baby, babalikan ko kayo, okay? Pangako. Magiging mabilis lang to. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, alam niyang nagsisinungaling siya. Isang social worker ang dahan-dahang kumuha kay Luna mula sa kanyang mga braso. Ang paghiwalay na iyon ay ang pinakamasakit na bagay na naramdaman ni Marco. Ang mga kamay ni Luna na pilit na umaabot sa kanya habang inilalayo ito. Ang sigaw nitong tumatawag sa kanyang pangalan. Pinanood niya silang sumakay sa van. Pinanood niya itong umalis, dahan-dahan, hanggang sa maging isang maliit na tuldok na lang sa dulo ng kalsada. Nang mawala na ang van sa kanyang paningin, doon pa lang siya napaluhod sa driveway. Ang lakas na pinipilit niyang ipakita ay biglang naglaho. Wala nang natira. Umuwi siya sa isang bahay na biglang naging malaki at walang buhay. Ang katahimikan na dati niyang hinahanap-hanap ay ngayon ay isang nakabibinging paalala ng kanyang kabiguan. Ang mga laruan na nakakalat sa sala, na dati niyang ikinainis, ay ngayon ay mga banal na relikya ng buhay na ninakaw sa kanya. Kinuha niya ang isang maliit na manika na naiwan ni Luna, niyakap ito ng mahigpit at humagulgol. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo sa sahig. Gabi na nang magpasya siyang pumunta sa ospital. Saan pa ba siya pupunta? Ang tanging natitirang piraso ng kanyang pamilya ay naroon, nakahiga at walang malay. Pagpasok niya sa silid ni Ara, madilim at tahimik. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa mga monitor na patuloy na nagpapakita ng mabagal, ngunit stable na tibok ng puso. Umupo siya sa tabi nito, ang kanyang kaluluwa ay pagod na pagod na. Talo na ako, Ara, bulong niya sa katahimikan. Ang kanyang boses ay walang emosyon, walang buhay. Kinuha na nila ang mga bata. Ang kumpanya, malapit nang bumagsak. At ikaw, Ara, unti-unti ka na ring nawawala. Inabot niya ang kamay ni Ara. Malamig pa rin. Sinubukan ko, mahal ko. Alam ng Diyos na sinubukan ko. Pero hindi ko na kaya. Pagod na ako. Suko na ako. Isinandal niya ang kanyang noo sa gilid ng kama. Napapikit siya, hinihintay na lang na lamunin siya ng kadiliman. Marco. Isang boses ang pumutol sa katahimikan. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Nakatayo sa may pinto si Katrina, may dalang isang basket ng prutas. Ang kanyang mukha ay puno ng perpektong timpla ng pag-aalala at awa. Narinig ko ang nangyari, sabi nito, dahan-dahang lumapit. I'm so sorry, Marco. Hindi dapat nangyari to. Hindi sumagot si Marco. Wala na siyang lakas para magsalita. Inilapag ni Katrina ang basket at lumapit sa kanya. Inilagay nito ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Ang paghaplos nito ay dapat sana inagbibigay ng aliw, ngunit para kay Marco, ito ay parang paghaplos ng isang ahas. Huwag kang mag-alala, bulong ni Katrina, ang kanyang boses ay malambing. Gagawin ko ang lahat para tulungan kang makuha ulit ang mga bata. Kakausapin ko ang mga kakilala ko. Aayusin natin to, magkasama tayo dito. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay blanko.
Ngumiti si Katrina, isang ngiting nagtatangkang maging matamis. Hindi ka nag-iisa, Marco. Ipinatong nito ang isa pa niyang kamay sa balikat ni Marco, isang kilos ng pag-aari. Nandito pa naman ako. Palagi akong nandito para sa'yo. Nandito pa naman ako. Sa mga salitang iyon, sa pagitan ng pagod at pagkabigo, isang bagay ang biglang nag-iba sa isip ni Marco. Isang kakaibang lamig ang gumapang sa kanyang likuran, isang uri ng alerto na isinilang mula sa kaibuturan ng kanyang pagkatalo. Itinaas niya ang kanyang tingin at tinitigan si Katrina ng diretso sa mga mata. Ang babaeng kaharap niya, ang babaeng umaaliw sa kanya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. At sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang awa o ang simpatya. Ang nakita niya sa mga mata ni Katrina, sa likod ng peking pag-aalala, ay isang bagay na nakatago at madilim. Isang kislap ng tagumpay. Isang hindi maitagong kasiyahan. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Katrina ay parang isang kidlat na gumising sa natutulog na kaluluwa ni Marco. Sa isang iglap, ang lahat ng pagod, lahat ng pagkabigo, ay napalitan ng isang malinaw at nagielong galit. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan, ang putol na entry sa diary ni Ara, ang babaeng misteryosong nagbabayad sa care facility, ang anonymous report sa FEFI, at ngayon, ang hindi maitagong kasiyahan sa mga mata ng babaeng ito. Iisa lang ang sagot. Si Katrina. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay nito sa kanyang balikat. Ang kanyang kilos ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Salamat, Katrina, sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon. Pero kaya ko na to. Nagulat si Katrina sa biglaang pagbabago ng kanyang tono. Marco, anong? Gusto ko munang mapag-isa, putol niya, hindi inaalis ang kanyang tingin. Umuwi ka na. Nabigla si Katrina sa kanyang sinabi. Ngunit nakita niya ang isang bagay sa mga mata ni Marco na hindi pa niya nakikita dati, isang determinasyong hindi na matitinag. Walang nagawa si Katrina kundi tumango at umalis, iniwan si Marco sa katahimikan ng silid. Nang makalabas si Katrina, napasandal si Marco sa pader at napapikit. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa galit. Hindi lang niya sinaktan si Ara, hindi lang niya ninakaw ang 5 taon ng kanilang buhay. Sinira niya ang lahat. Sinadya niya. Muli siyang lumapit sa kama ni Ara. Hinawakan niya ang kamay nito, ngunit ngayon may bagong apoy sa kanyang paghawak. Ikaw, bulong niya, ang kanyang boses ay puno ng pait at galit. Ikaw ang may gawa ng lahat ng ito, Katrina. Ikaw ang sumira sa amin. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Ara, na para bang nagkukwento ng isang sikreto. Nalaman ko na, Ara. Alam ko na ang lahat. Ang aksidente hindi iyon aksidente. Ang pagkawala mo plinano niya. Ang paghihirap ko, ang pagkawala ng mga anak natin lahat yon, kagagawan niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong sakit at puot. Si Katrina siya ang pumatay sa atin, Ara. Siya ang halimaw na nagtago sa likod ng maskara ng isang kaibigan. Sa pagbanggit niya sa pangalan ni Katrina, sa pagbigkas niya sa katotohanang matagal nang nakatago, isang bagay na himala ang nangyari. Ang mga daliri ni Ara, na 5 taon nang walang buhay sa kanyang pagkakahawak, ay bahagyang gumalaw. Isang kislot. Napakaliit, halos hindi mararamdaman. Ngunit naramdaman ito ni Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa kamay ni Ara, pagkatapos ay sa mukha nito. Wala pa ring pagbabago. Baka imahinasyon lang niya? Ngunit hindi. Muli itong gumalaw. Ang hintuturo nito ay bahagyang yumukod, isang maliit na pagpisil sa kanyang palad. Kasabay noon, ang monitor ng puso sa tabi ng kama, na kanina pa'y mabagal at regular, ay biglang nagpakita ng kaunting pagbilis. Beep! Beep! Beep beep! Ara, bulong ni Marco, ang kanyang puso ay biglang napuno ng isang pag-asang hindi niya inakalang mararamdaman pa. Ara, naririnig mo ba ako? Isang mahinang pagpisil ulit. Mas malakas ngayon. Sa eksaktong sandaling iyon, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay M.F. David. Dali-dali niya itong sinagot, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kamay ni Ara. N. David. Sir. Ang boses ng investigador ay puno ng pananabik. Sir, nakuha namin. We got it. Ang alin? Anong nakuha ninyo? Ang video, sir.
Yung kisses. Corrupted pa rin ang karamihan, pero may isang bahagi mga 3 segundo lang na na-recover ng expert. Malinaw, sir. Napakalinaw. Napahawak ng mahigpit si Marco sa kanyang telepono. Ano ang nakita? Ang sasakyan na sumagi kay Imre Reyes. Kitang-kita po ang pag-swerve nito. At kitang-kita ang mukha ng driver sa side mirror bago ito tuluyang umalis. Isang sandali ng katahimikan. Sino? Tanong ni Marco kahit alam na niya ang sagot. Siya po, sir. Walang duda. Si Katrina Mendez. Ipinadala ni David ang isang screenshot sa telepono ni Marco. Binuksan niya ito. Isang malabong imahe, ngunit sapat na para makilala. Ang galit na mukha ni Katrina, iluminado ng mga ilaw ng kalsada, nakatingin sa salamin habang pinapaharurot nito ang sasakyan palayo sa wasak na kotse ni Ara. Ang ebidensya. Ang patunay. Tumingin si Marco mula sa screen ng telepono pabalik sa mukha ni Ara. Ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin, ngunit alam ni Marco sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na siya ay nakikinig. Nakikipaglaban. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiting malamig, mapanganib at puno ng pangako ng isang paghihiganti. Itinapat niyang muli ang telepono sa kanyang tainga. David, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado na ngayon, ngunit may nakatagong bakal sa ilalim nito. I-set up mo ang lahat. Tumawag ka ng mga pulis na mapagkakatiwalaan. Maghanda ka. Tumingin siya kay Ara. Oras na para tapusin ang palabas. Kinabukasan, ang hangin sa pribadong silid ni Ara ay mabigat at puno ng hindi nabibigkas na tensyon. Si Marco ay nakaupo sa tabi ng kama, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan at pagkatalo. Sa labas ng silid, sa isang utility closet, si Elio at David ay nakatayo, kasama ang 2 pulis na nakasibilyan, lahat ay nakikinig sa isang maliit na audio receiver. Isang maliit na recording device na kasing laki lang ng isang buttons, ang nakakabit sa ilalim ng kwelyo ng polo ni Marco. Ang lahat ay nakahanda. Hinihintay na lang nila ang pagdating ng bida sa kanilang palabas. Tinawagan ni Marco si Katrina kaninang umaga. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsuko. Katrina, kailangan kita, sabi niya sa telepono. Tama ka. Kailangan ko ng sumuko. Kailangan ko ng bumitaw. Gusto kong magsimula ulit kasama ka. Ang pain ay inilatag. At si Katrina, nabulag sa kanyang inaakalang tagumpay, ay agad itong kinagat. Eksakto 10:00, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina, may dalang kape para sa kanilang dalawa. Ang kanyang ngiti ay maliwanag, puno ng nag-uumapaw na tagumpay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng isang manipis na layer ng simpatya. Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Nandito na ako. Inilapag niya ang kape at umupo sa silyang nasa tapat niya, malapit sa paanan ni Ara. Inabot niya ang kamay ni Marco. Anong nangyari? Anong nagpabago sa isip mo? Tumingin si Marco sa sahig, ginagampanan ang kanyang papel. Pagod na ako, kagabi, habang nakaupo ako dito, napagtanto ko tama ka. Hindi na siya magigising. 5 taon na. Oras na para tanggapin. Ang mga mata ni Katrina ay nagliwanag. Ito na ang mga salitang 5 taon niyang hinintay na marinig. Tama ang desisyon mo, Marco, sabi niya, hinahaplos ang kamay nito. Masakit, pero ito ang tama. Para sa'yo. Para sa mga bata. At para sa atin. Tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng peking pagkalito. Pero paano nangyari ang lahat ng ito, Kat? Ang aksidente bakit? Bakit sa amin pa? Ngumiti si Katrina, isang ngiting mapait. Minsan, may mga bagay na kailangang mangyari para maitama ang landas ng tadhana. Siguro hindi talaga kayo para sa isa't isa. Pero mahal na mahal ko siya, sabi ni Marco, ang sakit sa kanyang boses ay hindi na kailangang pekehin. At mahal na mahal niya ako. Bakit may gustong sumira sa amin? Dito na nagsimulang mawala ng pasensya si Katrina. Ang pag-ibig ni Marco para kay Ara, kahit sa puntong ito, ay isang bagay na hindi niya matanggap. Mahal. Tumawa siya, isang tawang walang kagalakan.
Hindi mo alam kung ano ang tunay na pagmamahal, Marco. Ang pagmamahal ko sa'yo, iyon ang totoo. Ako ang nakakakilala sa'yo. Ako ang laging nandyan para sa'yo. Hindi siya. Tumayo si Katrina, ang kanyang mga kilos ay naging marahas. Lumakad siya palapit sa kama ni Ara at tiningnan ito ng may pagkasuklam. Itong babaeng ito, sabi niya, itinuturo si Ara. Inagaw niya ang lahat sa akin. Ang atensyon mo, ang pagmamahal mo, ang buhay na dapat sana ay para sa akin. At hindi pa siya nakontento, Marco. Hindi pa siya nakontento. Ang kanyang boses ay tumaas, naging isang galit na sigaw. Buntis siya. At hindi lang isa. 4. 4 na bata. Para bang tinatawanan ako ng buong mundo. Ibinigay sa kanya ang lahat ng bagay na ipinagdamot sa akin. Nanigas si Marco sa kanyang upuan, nakikinig sa pag-amin na matagal na niyang alam. Kaya ginawa ko ang dapat gawin, sigaw ni Katrina, ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Noong araw na iyon, sinadya kong banggain ang kotse niya. Gusto ko lang siyang takutin. Gusto kong mawala ang mga bata. Pero mas maganda ang naging resulta. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kabaliwan. At alam mo ba kung anong pinakamasarap sa lahat, Marco? Ang makita siyang nakahiga dyan sa loob ng 5 taon. Walang magawa. Walang silbi. Habang ako ang nasa tabi mo. Ako ang umaaliw sa'yo. At sa huli, sa akin ka pa rin babagsak. Siya ay tumawa, isang tawang puno ng tagumpay at kabaliwan. Isang tawang nakakatakot. Sa gitna ng kanyang pagtawa, isang mahinang boses ang pumutol sa lahat. Katrina D. Natigilan si Katrina. Natigilan si Marco. Ang lahat sa kabilang silid ay napahinto sa paghinga. Dahan-dahan, lumingon sila sa kama. Elara Reyes, na 5 taon nang natutulog, ay gising. Ang kanyang mga mata, na matagal nang nakapikit, ay ngayon ay nakadilat. Malabo at nangangapa, ngunit nakadilat. At ang mga matang iyon ay nakatutok, hindi kay Marco, kundi kay Katrina. Ang mukha ni Katrina ay nabura sa lahat ng kulay. Ang kanyang tawa ay namatay sa kanyang lalamunan, napalitan ng isang hindi makapaniwalang takot. Hindi maaari di. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata ni Ara, bumabagtas sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga labi ay muling gumalaw, mas malinaw ngayon. Bakit? Ang mahinang tanong ni Ara, ang boses ay garalgal dahil sa matagal na hindi paggamit, ngunit ang sakit sa tanong na iyon ay malinaw na malinaw. Ang tanong na iyon, ang 2 mata na nakatingin sa kanya, ang tuluyang gumiba sa natitirang katinuan ni Katrina. Dahil dapat akin din lahat ng ifvid, sigaw niya, itinuturo si Marco, ang kama, ang buong buhay na ninakaw niya. Dapat lae. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Pumasok ang 2 pulis, kasama si Leo at David. Katrina Mendez, sabi ng isang pulis, ang kanyang boses ay malakas at may otoridad, inaaresto ka namin para sa kasong frustrated multiple homicide at attempted murder. May karapatan kang manahimik di. Napatitig si Katrina sa mga pulis, pagkatapos ay kay Marco, na ngayon ay nakatayo na, ang kanyang mukha ay hindi na nagpapanggap ng kalungkutan, kundi puno ng isang malamig at matigas na hustisya. Sa wakas, naintindihan niya. Isang bitag, bulong niya. Nilinlang mo ako. Ibinigay mo lang sa amin ang katotohanang matagal mo nang itinatago, sagot ni Marco. Nagsimulang magwala si Katrina habang papalapit ang mga pulis para pusasan siya. Hindi niyo gaya maikukulong. Marco, sabihin kanila. Mahal kita, Marco. Ginawa biti para si atin. Ang kanyang mga sigaw ay umalingaw sa pasilyo habang kinakalagkad siya palabas. Ang kanyang mga pagmamakaawa ay dahan-dahang humina hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang katahimikan. Ang katahimikan. Nang mawala na si Katrina, doon palang bumagsak ang lahat ng lakas ni Marco. Napatingin siya sa kama. Si Ara. Gising. Nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ng mga tanong, ng 5 taon ng nawalang panahon. Dahan-dahan, lumapit si Marco sa kama. Ang bawat hakbang ay mabigat. Lumuhod siya sa tabi nito, kinuha ang kamay nito, at inilagay ito sa kanyang pisngi. Sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang bahagyang init.
Marco T. Bulong ni Ara. Hindi na napigilan ni Marco ang kanyang mga luha. Ang galit ay nawala na, napalitan ng isang matinding kaginhawaan at pag-ibig na halos sumabog sa kanyang dibdib. Nandito na ako, Ara, sabi niya, habang hinahalikan ang kamay nito. Nandito na ako. Hindi na kita iiwan. Umuwi ka na, mahal ko. Umuwi ka na sa amin. Tumingin si Ara sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap. Ang mga anak natin. Ngumiti si Marco sa gitna ng kanyang mga luha. Nandyan lang sila. Hinihintay ka nila. Hinihintay ka na naming lahat. At sa silid na iyon, na minsang naging saksi sa kasinungalingan at sakit, isang bagong umaga ang nagsimula. Ang kanilang umaga. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula noong araw na iyon sa ospital. Para kay Marco, ang isang taon na iyon ay mas mabilis at mas makabuluhan kaysa sa 5 taon ng paghihintay. Nahatulan si Katrina Mendez ng habambuhay na pagkabilanggo. Ang kanyang mga krimen na inamin niya mismo ay naging usap-usapan sa buong bansa. Ngunit para kay Marco at Ara, ang balitang iyon ay isang chapter na isinara na nila. Ang kanilang focus ay wala na sa nakaraan kundi sa kasalukuyan. Ang Villanueva Construction, sa tulong ni Leo at ng bagong tiwala mula sa mga investor, ay muling bumangon. Mas matatag, mas malakas. Ang pera at kapangyarihan na dati sentro ng buhay ni Marco, ngayon ay mga kasangkapan na lang para bigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya. Dahil sa paglutas ng kaso at sa paggising ni Ara, madaling na ibalik ng Sefi ang buong karapatan sa pag-aalaga ng mga bata kay Marco. Ngunit ang pinakamalaking himala sa lahat ay ang paggaling ni Ara. Ang daan ay hindi naging madali. Nagkaroon ng mga buwan ng masinsinang physical at speech therapy. Muling natutong maglakad si Ara, ang bawat hakbang ay sinusuportahan ni Marco. Muling natutong magsalita ng malinaw, ang bawat salita ay isang tagumpay na ipinagdiriwang nilang mag-asawa. Ang kanyang mga alaala ay dahan-dahang bumalik, hindi na bilang mga multo ng nakaraan, kundi bilang mga aral na nagpatibay sa kanya. Ang pinakamabisang gamot niya ay ang kanyang 4 na anak. Ang unang pagkikita ni Ara at ng mga bata matapos siyang makalabas ng ospital ay isang eksenang hindi malilimutan ni Marco. Ginanap ito sa hardin ng kanilang bahay. Si Ara, nakaupo sa isang silya, ay nanginginig sa pananabik at kaba. Ang 4 na bata, na sinabihan na ni Marco na ang kanilang mama ay gising na at uwi na, ay nakatayo sa di kalayuan, maihawak na mga bulaklak. Mama, tanong ni Luna, ang pinakamatapang sa 4, habang dahan-dahang lumalapit. Naluha si Ara. Inilahad niya ang kanyang mga braso. Luna baby di. Tumakbo si Luna papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ang yakap na iyon ang bumasag sa lahat ng pader. Sumunod na lumapit sina Miguel, Mateo at Lucas. Umiiyak, tumatawa, nag-uunahan silang yumakap sa kanilang ina. Miguel. Mateo. Lucas T. Sabi ni Ara, hinahaplos ang kanilang mga mukha, sinasaulo ang bawat detalye. Nandito na si Mama. Hindi na ako aalis. Nandito na ako. Umupo si Marco sa damuhan sa tabi nila, pinapanood ang kanyang pamilya, ang kanyang buong mundo, na sa wakas ay magkakasama at buo. Sa sandaling iyon, alam niyang ang lahat ng sakit, lahat ng paghihirap ay may katuturan. Ngayon, 1 taon pagkatapos, nakatayo sila sa isang dalampasigan sa Palawan. Ang parehong dalampasigan kung saan nag-propose si Marco, kay Ara 6 na taon na ang nakalipas. Ang araw ay papalubog, pinipinturahan ang kalangitan ng kulay kahel at rosas. Nakatayo si Ara sa harap ni Marco, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang kanyang buhok ay hinahangin. Ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng papalubog na araw. Si Marco, sa kanyang puting lino, ay hindi maalis ang kanyang tingin sa kanya. Ito ang kanilang kasal. Isang kasal na ipinagkait sa kanila ng tadhana, ngunit ngayon ay ibinabalik sa kanila, mas matamis at mas makahulugan. Ang mga bisita ay iilan lang, si Leo, si Aling Nena, at ilang malalapit na kaibigan. Ang kanilang 4 na anak ang nagsilbing ring bearers at flower girl. Si Miguel at Mateo ang may hawak ng mga unan na may singsing. Si Lucas at Luna ang nagsasaboy ng mga puting talulot ng bulaklak sa buhanginan. Sa harap ng Diyos at ng ilang saksi, sabi ng pari, tinatanong kita, Marco.
Tinatanggap mo ba si Elara bilang iyong may bahay, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, habang kayo ay nabubuhay? Tumingin si Marco kay Ara, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na sinubok ng panahon. Edo, sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang pananampalataya ko sa iyo ang naging ilaw ko sa pinakamadilim na gabi. Ikaw ang parola ko, Ara. Noon, ngayon at magpakailanman. Lumingon ang pari kay Ara. At ikaw, Elara. Tinatanggap mo ba si Marco bilang iyong kabiyak? Ngumiti si Ara, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa masayang luha. Edo, ibinabalik ko sa iyo ang puso ko, Marco. Mas buo, mas matatag at mas nagmamahal kaysa dati. Isinuot nila ang mga singsing. At nang sinabi ng pari, "You may now kiss the bride," hinawakan ni Marco ang mukha ni Ara at hinalikan ito, isang halik na naglalaman ng 5 taon ng pangulila, 1 taon ng paghilom, at isang buong buhay ng pag-asa. Nagsigawan ang mga bata sa tuwa, tumatakbo at yumayakap sa kanilang mga binti. Binuhat ni Marco si Luna, habang inakbayan naman ni Ara si Miguel. Pinanood nilang magkasama ang paglubog ng araw. Ang kanilang pamilya. Ang kanilang walang hanggan. Habang nakatingin sila sa dapit hapon, biglang nagsalita si Luna. "Daddy, Mommy," tanong nito, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kuryosidad. "Magkakaroon pa po ba kami ng baby brother o baby sister?" Nagkatinginan si Marco at Ara. Isang tingin na puno ng lahat ng hindi na kailangang sabihin. Pagkatapos, sabay silang tumawa, isang tawang malaya, masaya, at puno ng lahat ng posibilidad na dala ng isang bagong simula. Isang tawang nangangako ng isang kinabukasang sila na ang susulat. Sila na, magkakasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco at Ara, isang kwentong isinulat sa mga pahina ng luha, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo para pakinggan ang bawat kabanata. Ang pagsulat sa kwento ni na Marco at Ara ay isang paglalakbay na puno rin ng iba't ibang emosyon. Kasama ninyo akong nakaramdam ng bigat sa dibdib sa bawat pagsubok na kanilang hinarap at ng di matatawarang saya sa kanilang pinakahihintay na tagumpay. Para sa akin, sila ay naging higit pa sa mga tauhan, sila ay naging mga kaibigan, isang pamilyang minahal ko ng lubos. Ang kwentong ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, laging may isang bituin ng pag-asa na kumikinang, gaano man ito kaliit. Ito ay tungkol sa pananampalataya sa pag-ibig na kayang lampasan ang 5 taon ng kawalan, pananampalataya sa kabutihan, at pananampalataya na sa huli, ang katotohanan at wagas na pagmamahal pa rin ang siyang mananaig. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pamilya. Isang pamilyang sinubok ng panahon, ngunit muling nabuo at pinagtibay ng pagmamahal na walang kapantay. Ngayong tapos na ang ating kwento, nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng paglalakbay ni na Marco at Ara ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot na mananatili sa inyo? Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.